Gigigil talaga ako sa dalawang to kanina. Hindi pala kagabi. Kanina lang. Visit na ako eh. Pinag-iinit ulo ko eh. Kakapanginig ng laman. Parang dalawang teenager na hindi mo maintindihan. Si Ian Gasa kilala bilang isang sikat na marites ng Pilipinas. Talagang gigil na gigil kay Andy at Philmark at may revelation nga siya ngayon. Sobra ang pagkainis, pagkagigil at pagkasuklam kay Philmar Alipayo sa ginawa nito. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Visit na ako eh. Parang walang mga anak eh. Ngayon nag-delete si Andy. Anak, wag niya lang sabihin na nahalata natin. Nag-delete si Andy ng story. Siguro napagsabihan ng mga tropa. Siguro sabi ng mga friends niya, "Oh my God, Andy, you're so very emotional. We understand you. But you should calm down, you know. You should delete those posts." Ay, mali. You should delete those posts. Because maybe he will be on the bad light. Tama ba English ko? Basta mapasama siya. Bottom line, mapapasama lang siya dun sa mga story niya. So, anong ginawa niya? Dinilit niya. Delete. Tapos, iniwan lang niya yung isa. Nakita niya ba? Hindi niya pa nakikita. Dinilit niya. Wala na. Inunahan na natin ng screenshot. Tayo po ba mga mosang? Dami-dami ng mga pages na nag-post. Pero dinilit niya. Siguro na-realize niya, oh my God, emotional lang ako kanina ng tanga ko. Ito pa malupit dyan. Di ba? Hindi mo na dapat pinost pa. Mali. Ulit. Reset. Mali. Again. Hindi mo na dapat ginawa. Di ba? Yung pagkonsulta kay ChatGPT. Tama ba yun? Magkonsulta ka dyan sa ChatGPT. Hindi, talagang wala ka lang sa tamang hulog ng pag-iisip kasi very emotional ka. Dahil selos ka dito kay couple tattoo girl, di ba? Diba? So, anong point? Hindi mo na dapat ginawa. Pinost mo pa. Nagpa-comfort kay ChatGPT, Anes. Na, kawawa man si girl. Selos, no? Sobrang selos, wala siguro makausap. Nagpa-comfort kay ChatGPT. Hindi mo na dapat ginawa yun. Abay, in-story mo pa, no? Okay, ito na. Okay. Game na. Pwede na to. 11,000. Pagtsagaan na natin tong kaunting manonood na to. Manood na lang sila sa ibang pagkakataon. Ito na, no? O, simulan natin ang punot dulo ng lahat. Ano bang punot dulo ng lahat nito? Yung tattoo. How do you pronounce it in Tagalog? Yung tattoo. Ba? Yung tattoo. Yan ang punot dulo ng lahat na to. Kasi nag-away pala si Andy saka si Philmar. Tapos nung nag-away sila, naku, may guard oh. Wait lang, papatayin ko yung makina ko. Tingin ito. Wait lang ha. Kalma lang tayo. Sisitayin ako ng guard eh. Kasi nasa parking area ako ngayon ng mall. Tapos nakabukas yung makina ko. I'm not sure if it's loud. Pero pag sinita ko, papatay ko. Eto na nga! Now, going back now. Sensya na. Nawala ako. Nag-away pala si Andy sa si Philmar. So, ang kinakainis ni Andy, ang kinasiselos niya, imbis na sabihin mong mag-ayos kaming duha, imbis na pag-ayusin mo kami bilang kaibigan, bilang BFF, na nagpatattoo pa kayo kung kailan vulnerable yung mister ko. Diba? Kaya gigil na gigil si ate girl. Ito namang isa! Ba't ka magpapakopol tattoo sa kaibigan mo? Ano yun? Buti sana kung boy to boy. Kung BFF mo talagang solid eh. Tapos magpatattoo kayong dalawa sa braso niya eh. Walang problema doon. Kaya lang, Brad, babae yan.
ginagawa mo? Anong klase o level ng pag-iisip ang meron ka para magpatato ka, magpa-couple tattoo ka sa kaibigan mong babae? Ano naman mararamdaman ng asawa mo? Hindi ka nag-iisip ba? May mga anak pa man din kayo? O baka ito na yung dahilan mo ito na yung pinaka-way mo para maka-exit ka sa relasyon na yun dahil busit na busit ka na rin dun sa isa. Feeling ko naniniwala ako na hindi ka ganun kasyunga. Feeling ko may purpose to, na para once and for all, hiwalayan ka na nitong magkalintik-lintik na magkagulo na kayo. O eto na, eto na. Siyempre, girl, ito na, sa babae na to, kay Andy. Siyempre, busit ka. Kasi yung mister mo, merong couple tattoo doon sa BFF niya na babae. Imbis na ipa-delete mo, pa-screenshot lang Paano ko mag-screenshot? Ba't hindi ko ma-screenshot to? Screenshot nyo nga. Dapat galit ako sa screenshot. Imbis na! Diba yan? Imbis na kausapin mo yung mister mo at ipa-delete mo yung tattoo, tama ba yung delete? Ipabura mo yung tattoo, ipa-erase mo yung tattoo, anong ginawa mo? Nagpaka-emotional ka. Para kayong teenager, te. Kainis. Pinost mo. Anong magagawang tama sa relasyon ninyo yung pag-post mo? Ano nangyari? Nasira ka lang, te. Napahiya lang kayong dalawa. Yung dapat na sana'y pwede bang maremedyohan? Kaunting erase lang yun Papa-laser erase lang yun Dapat pwede pang maremedyohan yung problema. Hindi mo na sana binroadcast na yung mister mo nagpa-couple tattoo sa BFF niya, pinagsigawan na pa sa mundo. Kaninong kahihiyan yun? Sa'yo rin yun Eto na. In-announce mo na nga. Nainis ka, nagpa-post ka. Nag-post ka, Nangyari na ang nangyari. Okay, given na yon. Ngayon, what's next? Sana inayos mo yung post mo pagkagising. Anong ginawa mo, te? Inuna mo pa yung ChatGPT kausapin Kakainis. Kakagigil. Kakapanginig ng laman, nakakapikon. Imbis na ayusin mo, isettle mo kasi naging emotional ka kagabi. I-correct mo yung mali mo kagabi. Anong ginawa mo? Dahil kinausap mo yung ChatGPT. Kinausap mo na nga yung ChatGPT. Kakainis. Smile nga muna siyan. Makarakita yung biners mo. Nakakainis Diba? Tapos eto na. Puro mga kalintikan ang nangyari.